Hello guys! Ayan, magpupugot lang ako guys. Kunin ko lang itong Mendoza ko. Propagations ko to, mga binihead ko doon sa Mendoza ko na luma na yung palaging nalulusaw. So ito na nalusaw din ito guys. Oh. Ayan. Nalulusaw din siya. Naulanan kasi dito banda, tapos dito ay hindi. Pero ngayon mukhang naulanan din ata ito kasi nabasa siya eh. Ayan. So, ipropagate ko lang ito para ma-fill dito na area. Nag-trail pa naman ito. Ayun. Pero, pugutin ko na lang din ito para matamnan ko dito sa kabila. Tapos, pag may sobra, itanim ko na rin sa separate na pot. Hindi lang ito stress. Pero, yun na nga, kapag gusto nyo mag-propagate ng mabilis, huwag nyo ilagay sa arawan yung mga succulents nyo. Kasi, ang mangyayari doon, magiging leggy sila at mas mabilis kang makapagparami. Pero kapag ilagay mo na naman to sa arawan, babalik siya sa dati guys na magiging compact tapos gaganda na yung kulay. Ganun lang. Feeling ko guys, ganun din yung ginagawa ng ibang seller. Kasi meron akong seller na napansin na ganito, etiolated yung mga Marineña, Mendoza, ganun. Pati Ellen. Pero maganda na siya tingnan kasi stress na yung dito niya nung binenta niya. Pero yun nga, alam mong nag-etiolate siya. Siguro yun yung trick. Para kung gusto nyong makapagparami ng mas mabilis. Marami na rin siyang mga babies na nilabas. Lalo na itong nalusaw. Marami-rami na rin to guys. Nakalimutan ko na kung ilang months ko to since tinanim. Pero nandyan naman yan, makikita yan sa mga videos ko. Na ipakita ko to nung naitanim ko. Sobrang lambot lang talaga ng dahon kapag hindi siya naaarawan. At saka mabilis malagas yung dahon kapag hindi na-expose sa araw. Itanim ko na lang din to ngayon guys. Para wala na akong babalikan. Mahaba pa to. Pwede pa nga itong pugutan. Yung isa pa pero hayaan nyo na. Saka na ako magpugot kapag meron na siyang roots. Mahaba talaga ang dahon guys kapag etiolated yung mga Mendoza mo. Kasi kapag hindi, masyado siyang compact at masyadong magandang tingnan. Sa summer ko na to i-expose sa araw guys. So tamang tama habang malamig pa na nagpupugot ako. Yan nalusaw. Sayang to guys. Hindi kasi to nababasa nung nakaraan. Kaya hindi to siya na lusaw dahil sa nasobra ng tubig. Kundi nag-dry out to siya. Nakakalimutan ko kasing diligan doon sa pinaglagyan ko sa kanya. Kaya ang nangyayari, nagda-dry out yung walang dilig at saka lumalago yung may dilig. Marami na naman akong left propa nito pero hindi ko naman mabubuhay lahat. Dapat nadagdagan na to ng soil guys kasi bumaba na yung kanyang soil. Pero nahirapan ako magdagdag. Yan Mga 2 inch na lang yung soil niya. Pero mataba naman yan kaya okay lang na konti lang yung soil. Mataba yung soil na ginamit ko. Konti lang ang rice hull na meron. Tapos meron itong carbonized rice hull na nakahalo. Siguro naman hindi na ito matutuyuan guys kasi nag-set na ako ng schedule sa dilig. Nakabaluktot siya. Mukhang wala pala akong makuhang spare para sa ibang pot. Balik ko lang din ito doon sa kinalalagyan niya. Sunod natin to guys. Ay, bumaba lalo yung soil nito. Nag-trailite to siya ng konti. Si Mendoza. Propagate na natin to para dumami. Bakit ba parang nag-aano yung camera ko guys? Wait lang Mas marami itong marinig ko kasi sa Mendoza ko guys. Lumiit yung kanyang stem Nagkakaroon na ng baby yung kanyang dahon na napropa. Etiolated talaga to. Wala kasing araw dyan sa pinaglagyan ko. Pero kapag mainit na, kahit walang araw dyan, masyadong mainit. Naputol. Nasayang yung isang dahon.
Tanim ko lang din to dito. Tapos yung mga dahon ay dito lang din. Oh, sana wag marinig yung music, guys. Mahaba ito. Pwede pa nga itong pugutan pero saka na kapag may roots na siya. Kukit ng dahon ng marinade, guys, ano. Feel ko ang selan. Mga full var to, guys. Oh. Hindi mo pwedeng i-cut yan kasi hindi yan siya mabubuhay. Ayan. Kunti lang kinuha ko. Sobrang liliit ng dahon. Alam niyo ba na mahirap magpabuhay ng marinade dito sa akin? Kasi yung marinade, ang liliit ng kanyang stem. Tapos kapag sobrang mainit yung panahon, nalulusaw siya or nagda-dry out. Ganoon ang nangyayari sa kanila dito. Kaya talagang mahirap magpabuhay sa kanila. Laging natutuyo. Meron akong nabuhay dati. Hindi yun naarawan, guys, kaya siya nabuhay. Pero nung pinapagate ko tapos nalagay ko sa mainit yung napropa ko, yun, namatay siya. Nilang liliit kasi, guys. Balik ko lang din to sa pwesto niya. Sabay ko na rin ang pugot itong si ano ko, guys. Ito hindi ko kilala. Ayan, i-try ko lang pugutan siya. Nagkaroon ng baby yung tinanggal ko sa kanya na dahon. Try ko lang na pugutan, baka sakali. Kasi ang daming baby niya sa baba. Para naman ma-expose sila at mas ma-prioritize sila na mapalaki. Kasi sobrang dami talaga ng pups. Tingnan nyo yan. Oh. 3 heads. 1, 2, 3. Tapos may isa na palabas dyan. Ayan. Tapos, ayan. May isa pa sana pero mukhang nasira. Kung napasensya na sa kuko ko, guys. Nagtatanim ako ng mga leaf propa. Baka sakali na lumaki na itong nasa ibaba. Ganito yung stress na color niya. Kapag mainit. Mabait ito siya, guys. Patong ko lang din kasi hindi din naman masyadong wala talagang init. So okay lang yan siya dyan na nakapatong. Ito mayroong pups pero wala siyang roots. Magkaugat din naman siguro to. So yun lang, guys, for today's video. Nagpugot lang talaga ako sa marinade at Mendoseco na variegated at saka non-var. Kasi gusto ko sila maparami. Meron ako mga leaf propa na nabuhay pala na nakita ko doon. So nakakatuwa lang. Sana dumami na sila kasi matagal na ako nag-alaga sa kanila. Pero hindi ko sila nagawang maparami dahil palaging natataob, nalulusaw, ganun. So, yun lang, guys. Sana nag-enjoy kayo. Thank you all for watching. And see you in the next one. Keep growing.